Magandang araw. Promoter ni Casimero na si Koki Kameda inilatag ang daan para sa Casimero vs Figueroa WBA featherweight title fight sa Japan mula Disyembre. Umiinit na naman ang mundo ng boxing para sa mga Pilipinong tagahanga matapos maiulat ang malaking hakbang na ginagawa ni Koki Kameda at ng kanyang kampo upang maikasa ang isang explosive match. General Casimero laban kay Brandon Figueroa para sa WBA Featherweight Championship. Matagal nang inaabangan ng boxing fans ang susunod na malaking hamon para kay Casimero sa mas mataas na timbang at ayon sa mga bagong balita, target na idaos ang bakbakang ito sa Disyembre sa Japan. Pumayag na si Brandon Figueroa. Ayon sa mga huling ulat, official nang pumayag ang kasalukuyang kampiyon na si Brandon Figueroa na idepensa ang kanyang WBA featherweight title laban kay Casimero. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagpayag: mataas na offer mula kay Koki Kameda. Hindi tinanggihan ni Figueroa ang napakalaking purse at fight offer na inihain ni Koki Kameda sa ilalim ng Kameda Promotions. Katanyagan sa Japan at malaking pera. Batid ni Figueroa na napakasikat ni Casimero sa Japan. Nais din niyang magpakilala sa Japanese boxing market dahil alam niyang napakalaki ng kita at premyo roon para sa mga lower weight division. Exciting na matchup at parehong may Luis Nery factor. Inihayag ni Figueroa na magiging napaka-exciting ng kanilang laban dahil pareho nilang pinatumba at ninakaut ang sikat na Mexican fighter na si Luis Nery. Isang bagay na nagbibigay ng matinding anggulo ng kanilang salpukan. Swak naman si Figueroa para maging world champion muli si Casimero. Swak kay Casimero ang estilong dikitan at hindi umatras na si Figueroa. Napakaganda ng matchup na ito para kay Casimero dahil si Figueroa ay kilala sa pakikipaglaban ng dikitan at walang urungan. Hindi siya ang tipong tumatakbo sa ring na pabor sa counter punching at matinding knockout power ng Pinoy fighter. Ang pag-akyat sa featherweight laban sa isang kampiyong tulad ni Figueroa ngayong Disyembre ang magiging pinakamabilis na daan para muling makahawak ng world title belt sa Casimero at mapatunayan ang kanyang kalibre bilang multi-division champion. Nakataya ang prestiyosong belt na mag-aangat sa magwawagi sa tuktok ng featherweight division. Sa magandang araw, 5 division world champion na pangarap ni Casimero matutupad laban kay Figueroa. Alamin ang plano. Matapos ang pasabog na bagong kontrata at big fight na ipinangako ng Japanese promoter na si Koki Kameda para kay Janriel Cuadralas Casimero, muling nagliyab ang usapan sa mundo ng boxing. Marami ang nagsasabi na kaya niyang maghari sa 122 pounds. Pero may mga nagdududa, kaya nga ba ni Alas na maging isang 5 division world champion balang araw? O masyado na raw malalaki ang mga fighter doon sa 126 pounds. Ngayon, hihimayin natin ang plano kung paano magiging posible ang pangarap na ito ni Alas. Bago natin pag-usapan ng 126 pounds, linawin muna natin ang katotohanan mga boss. Si Casimero ay kasalukuyang isang 3 division world champion. Sa 122 pounds sa super bantamweight, hawak lamang niya ang WBO Global at WBA Gold Belts. Kaya hindi pa siya opisyal na world champion dito. Kaya ang unang misyon na Alas sa ilalim ng kanyang Japanese promoter ay makuha ang kanyang ika-4 na division title sa 122 pounds. Kapag nagawa niya ito, doon na magsisimula ang kanyang pag-akyat sa featherweight o 126 pounds para sa makasaysayang ika-5 korona at doon na natin makikita na kayang-kaya niya ang hamon. Ngayon, paano natin nasabing kayang-kaya na Alas sa 126 pounds? Simulan natin sa pinakamalaking pambara sa mga kritiko na nagsasabing masyadong maliit sa Alas para sa featherweight. Mga boss, kilala nyo naman ang dating kampiyon doon na si Nick Ball. Si Nick Ball ay may taas lamang na 5'2". Sa kabila ng pagiging underdog sa tangkad, nagawa pa rin niya maghari sa division noon gamit ang kanyang walang humpay na pressure. Si Alas, si Casimero ay may sukat na 5'4". Mas matangkad pa siya ng 2 pulgada kay Nick Ball. Kung ang isang 5'2" na boksingero ay nagawang maging kampiyon sa featherweight division, anong dahilan para sabihin hindi ito kaya ni Casimero kapag gumakyat na siya doon? At para sa mga nag-aalala na baka manibago sa Alas sa bigat, huwag nating kalimutan ang resibo. Tandaan nyo ang naging laban niya kay Luis Nery sa Japan na ikinasatuparan sa isang catchweight na 124 pounds. Ang timbang na yan ay 2 libra na lang. Pasok na sa featherweight division limit. At doon nakita natin na hindi nawala ang pamatay na bilis at bangis ni Casimero.
Napatunayan na ng kanyang katawan na kayang-kaya niyang magdala ng mas mabigat na timbang nang hindi sinasakripisyo ang kanyang pamatay na lakas. At sino ang kasalukuyang naghahari doon ngayon? Walang iba kundi si Brandon the Heartbreaker Figueroa na umagaw sa trono ni Nick Ball. Kilala si Figueroa sa pagiging matibay, may dambuhalang tangkad at mahilig makipagsabayan sa pisikalang bakbakan. Bagamat malaki si Figueroa, ang estilo niyang hindi tumatakbo at mas gusto makipagpalitan ng mukhaan ay swak na swak sa counterpunching at mapaminsalang kamao ni Casimero. Dagdag pa riyan, tinalo na rin ni Figueroa si Luis Neri noon, isang karaniwang kalaban na nagbibigay ng matinding pampalasa sa posibleng tapatan nila ni Alas para sa kanyang ikalimang world title. Sa boxing mga idol, hindi laging tangkad ang nagdidikta ng panalo, kundi ang tamang diskarte at lakas ng bawat suntok. Kung mapapanatili lang ni Alas ang disiplina sa ensayo at tamang kondisyon sa ilalim ng bagong Japanese promoter nito, napakalaki ng tsansa na makuha muna niya ang ika-4 na corona sa 122 pounds. Bago isunod ang makasaysayang tapatan laban kay Brandon Figueroa sa 126 pounds. Kameda, sinet up na ang Casimero versus Figueroa sa Japan. Magandang balita para sa mga solid Casimero fans. Opisyal na ang pagbabalik ng bakbakan matapos kumpirmahin na lalaban ang kasalukuyang WBA World Featherweight Champion na si Brandon the Heartbreaker Figueroa sa ilalim ng 3-150 fight promotion ng Kameda Promotions. Makakatunggali niya rito ang kapatid ni Koki Kameda na si Tomoki El Mexicanito Kameda dahil isang promotion na lamang ang may hawak sa kanila. Napakalaki ng tsansa na ang mananalo sa mega fight na ito ang susunod na makakaharap ng ating pambato na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ang 3-fight plan ni Koki Kameda kay Cuadro Alas, mukhang tinutupad nga ni Koki Kameda ang kanyang pangako at nakalatag na plano para kay Casimero sa ilalim ng kanilang 3-fight contract. Laban number 1, title eliminator. Bagamat wala pang opisyal na pangalan, maugong ang mga bulong-bulungan na ang mga kasagupa ni Casimero ay ang pamosong dating kampiyon na si Nick Ball. Laban number 2, world title fight. Kung malalagpasan ni Casimero ang eliminator, dito na papasok ang planong world title bout kung saan hintayin niya ang magwawagi sa bakbakang Figueroa versus Tomoki Kameda. Hawak na ngayon ni Casimero ang bola. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay magpakondisyon at manalo sa impresibong paraan upang matupad ang kanyang pangarap na maging 4 division at kalaunan ay 5 division world champion. Bakit isang klasikong giyera ang Casimero versus Figueroa? Kung sakaling magkatapat sina Casimero at Figueroa, asahan ang isang madugong labanan. Itong si Figueroa may bakal na panga at walang pagkapagod. Kilalang kilala si Figueroa sa kanyang malagranitong panga, nakakahilong stamina at walang humpay na pag-ulan ng suntok mula round 1 hanggang round 12. Estilong bulldozer din itong si Figueroa, hindi marunong umurong o tumakbo. Si Figueroa, bagay na gustong gusto ni Cuadro Alas. Tandaan natin na sinagupa at tinalo na rin ni Figueroa si Mark Magsayo na isa rin kilalang knockout artist. Kaya napatunayan na niyang hindi siya takot makipagpalitan ng mukhaan. Ang malaking tanong ng bayan, kaya ng pamosong lakas ni Casimero na pasukuin at patumbahin ang isang boksingero na hindi pa kailanman na knockout at napatumba sa buong karera niya na si Brandon Figueroa. Ngunit bago natin silipin si Figueroa, isang matinding pagsubok muna ang title eliminator laban kay Nick Ball. Binansagang mini Tyson, si Ball ay isa ring agresibong bulldozer na sugod ng sugod at walang takot sa sabayan. Malinaw na sinasadya ni Kameda na itahi ang mga kalabang bagay sa estilo na Casimero para mapanood ng mundo ang mga explosive na laban. Kaya naman abang-abang tayo mga boss, mukhang magiging napaka-busy ng taong 2026 para kay Cuadro Alas. Handa na ba kayo sa dalawang dambuhalang laban ni Casimero ngayong taon? Ano ang hula nyo mga boss? Kaya ba ni Casimero na walisin sina Nick Ball at Brandon Figueroa? I-komento nyo ang inyong opinyon sa ibaba.